So, ito yung given natin. Nababasa ba? Parang malabo na naman. Blurred. Yun. Blurred na naman. Grade 9. Wait, thank you po sa gifts. Start me, Zin, tsaka sino yan? Walang pangalan eh. Anyways, yung given natin. So, lagay natin siya as augmented matrix. So, ano yung lalagay natin na sa row 1 natin na augmented na coefficients? Wait, thank you, Librang James Rose. O, dali, sagot kayo guys para makita natin kung naintindihan. 1, 2, 3, tsaka 9. That's correct. Mga coefficient lang naman yung tsaka yung ano eh, yung constant. So, meron ditong 1, 2, tsaka 3. So, lagay natin yung 1, yung 2, tsaka 3. Tapos yung constant natin na 9. Sa second na equation natin, anong ilalagay? So, magkakaroon tayo ng 2, negative 1, 1, tsaka 8. That's correct. So, merong 2, merong negative 1, merong 1 doon, tsaka yung constant na 8. Then, para sa last na ano natin, anong gagamitin natin dito, guys? So, dapat hindi kayo malilito dyan na, remember, ito yung column ng X, column ng Y, column ng C. So, meron ka ditong 3X minus C. Ang ilalagay natin na mga coefficient niya is 3 sa X. Wala tayong Y, so 0 doon. Then, meron tayong negative C. So, meron siyang negative 1. Then, yung 3 natin. So, ito yung magiging augmented matrix natin. Then, same price sa ginawa natin kanina. Syempre, gagamitan natin ng rule. Then, gagawin natin tong 0 na row 2. Yung itong part. So, anong rule gagamitin mo? Para maging 0 siya. So, gamitin mo yung may 1. Para hindi ka mahirapan. Yung sa column niya na may 1. So, which means, so, ito may 1 ka. Gamitin mo to para maging 0 siya sa rule. Negative 2 R1 plus, that's correct. So, magkaroon tayo ng negative 2 R1 plus R2. Kasi positive 2 eh. So, kayo mo siyang negative 2 para maging negative 2 siya. Then, plus yung 2 mo, hindi magiging 0. O, naiintindihan mo naman pala eh. So, magkakaroon tayo ng 1, 2, 3 sa row 1 natin, tsaka 9. Then, syempre, ito magbabago. So, sabi natin, ni-roll na natin siya, magiging 0 to, diba? So, yun. How about dito na part? Anong magiging sagot? Kung meron tayong rule na negative 2 R1 plus R2, anong lalagay natin na number dito? Negative 3 ba? Negative 2 R1 to guys ha. So, negative 2 times yung row 1 natin is 2, diba? So, negative 2 times 2 magiging negative 4. Negative 4 plus negative 1, magiging negative 5 dapat. So, dapat marunong kayo mag-integers. Para hindi kayo magkamali. So, sa part na to, anong ilalagay? So, meron tayong negative 2 times yung row 1 natin na 3, magiging negative 6, plus yung 1, negative 5 ulit. That is correct. Then, sa part na to, anong ilalagay natin? So, meron tayong negative 2 times yung row 1 na 9. Tapos, i-add natin yung 8. Anong kakalabasan? So, negative 2 times 9, that is negative 18. Negative 18 plus 8, that is negative 10. So, may negative 10 to. Then, ibig sabihin, kakopy lang natin yung row 3. Remember guys, pag nagkamali ka dito sa umpisa, mamamali yan lahat. So, dapat careful ka dyan kapag magsosolve. So, dapat tama yung integers mo. Kasi isang number lang mamali dyan, wala na yan. So, ngayon gagawin natin tong 1,
Anong rule yung gagamitin natin? Ito muna gawin natin 1, mamaya na itong gawin 0. Ito na muna. So, para maging 1 siya, magkakaroon tayo ng hindi. Pag gagawin mong 1 yung number mo, itong diagonal, kung may given na number doon, i-divide mo lang siya sa reciprocal niya. So, dahil negative to, mag-multiply tayo ng negative ulit. Di ba ang reciprocal ng 5 is 1/5? Then yung R2 natin. So, kung hindi naintindihan yung guys, balikan to siya gagawin. So, kung meron tayong negative 5 times yung negative 1/5 mo. So, negative times negative magiging positive. Then, ito simplify mo siya as 1. Then, 1 times 1 is magiging 1. Ganoon lang siya kapag ginagawa mo siyang 1. Reciprocal lang lagi. Pero kung consider mo lagi yung sign. So, ngayon magbabago to na row 2 natin. So, copy lang natin yung row 1. 1, 2, 3. Tsaka yung 9. Then, syempre, ito magpapalit, no? So, kung meron kang negative 1/5 times yung 0 natin, so magiging 0 pa rin. Then, ito, yung negative 5 times yung negative 1/5 natin, magiging positive 1 yun. Then, ito rin, magiging positive 1 kasi para sila negative 5. Diba? Ito, anong kakalabasan? Kung meron tayong negative 1/5 times yung row 2 mo, ano magiging sagot doon? So, magiging positive 2 siya. That's correct. Then, copy lang natin yung 3, 0, negative 1, tsaka yung 3. So, copy lang ulit natin to sa part sa taas para hindi pabalik-balik. Wait lang. So, may nakuha tayong 1, 2, 3, tsaka 9. Tapos, 0, 1, 1, 2. Then, 3, 0, negative 1, tsaka 3. So, ngayon, gawin natin tong 0. Kasi dapat yung triangle dito sa baba, 0 siya, diba? So, gagawin mo tong 0. Anong rule gagamitin mo para maging 0 to? Gagamitin mo lagi yung 1 sa may taas niya para maging 0 yan. That's correct. So, magkakaroon tayo ng negative 3 kasi meron nung 1, row 1, plus yung row 3. So, kakopy lang natin yung first 2 rows. So, magkakaroon tayo ng 1, 2, 3, tsaka 9, then 0, 1, 1, tsaka 2. So, itong part na to magbabago. So, negative 3 times yung 1 magiging negative 3 plus yung 3 natin sa magiging 0 siya. Then, pagdating dito guys, anong kakalabasan? Kung meron tayong negative 3 times yung row 1 mo plus yung row 3 natin, 0 ba? Negative 3 to times yung row 1 mo na 2. So, negative 3 times 2, magiging negative 6. Plus yung 0 mo, negative 6 dapat. So, how about this one? Anong ilalagay natin? Kung meron kang negative 3 times yung row 1 mo nun, plus yung negative 1, anong malalagay mo? So, magkakaroon tayo ng negative 10. So, negative 3 times 3, magiging negative 9. Plus negative 1, magiging negative 10. Sundan ba? Then, how about this one? Sa part na to, sa constant. So, negative 3 times yung 9, that is negative 24. 27 I mean. Plus 3. So, magkakaroon tayo ng negative 24. That's correct. Nagkakaintindihan, no? Sa part na yan. So, gawin natin to guys, 0 ulit. So, gagamitin natin yung 1 sa taas niya para maging 0 to, no? Anong rule naman gagamitin mo dito para maging 0 to?
Hindi, gagawin mo siyang 1 eh. Ay, 0 eh. Kasi dapat 0 pa to guys. So, gamitin mo tong 1 para maging 0 yung tong part mo. Negative 1, 6, hindi. Magiging 1 yun. Kailangan mo siyang gawing 0. Hindi siya pwede sa sa reciprocal. Gagawin mo siyang 0. So, ibig sabihin kung negative to, etong row 2 mo, hindi ka maglalagay ng negative. Kumbaga, magka-times ka lang ng positive 6 sa 1 mo, then add mo yung row 3 mo. That's correct. So, ibig sabihin, kakopy lang natin at yung first 2 rows. So, magkakaroon tayo ng 1, 2, tsaka 3, tapos 9 natin. Then, yung 0, 1, 1, 2, kakopy lang ulit. Then, yung part na to, is magiging 0 kasi 6 times 0 is 0 plus 0 magiging 0 ulit. Then, dito na part, sabi natin, 6 times 1, 6 plus negative 6, magiging 0. How about this one? Anong ilalagay natin dito? Anong ilalagay natin guys na number? So, meron tayong 6 times 1, that is 6, plus negative 10, magiging negative 4. That's correct. And para naman dito, anong ilalagay? So, 6 times yung row 2 mo na 2. So, magkakaroon ka ng 12. Plus negative 24. That is negative 12 dapat. Kasi mas malaki yung negative natin. Dami na. Gamo-gamo na naman. Pero ganun siya ginagawa. Anyways. So, ito guys, gagawin natin tong 1. Kasi dapat 1 yung diagonal natin. So, anong rule gagamitin natin? Gamo-gamo. Daming gamo-gamo lumilipad. So, ito guys, ito yung ginagawa nating reciprocal pag gagawing 1. So, basically, dahil negative to, kailangan natin ng negative 1/4. Then, yung row 3 natin. So, ibig sabihin, kakopy lang natin to. Yung 1, 2, 3, tsaka 9. Then, yung 0, 1, 1, tsaka 2. Tapos, yung 0, 0. Kasi pag tinimes natin sa 1/4 yung 0, 0 pa rin, di ba? Pero ito magiging negative times negative, which is magiging positive. And yung 4 times 1/4 is magiging 1. So, ito, anong kakalabasan na ito, guys? Anong ilalagay natin dito na part? Ayun, 3. That's correct. Kasi negative times negative is positive. Then, 12 divide 4 is 3. So, ito na. Meron tayong value ng z. So, tayo sabi. So, di ba meron tayong x, y, and z? Yan. So, yung value ng z mo, meron ka na kaagad, which is 3. Galing dito yon. So, pagdating sa second equation mo, sa second row, ito is magiging y kasi 1 lang naman yung coefficient niya. Then, 1 lang din naman sa z. Then, equate mo siya sa 2, sa constant. So, ngayon, magkakaroon ka ng y, which is equals, kasi hinahanap natin, di ba? Yung z natin merong 3, which is equals sa 2. So, ngayon, lipat mo lang. Karoon ka ng 2 minus 3. So, yung y mo magiging negative 1 pa rin. So, meron ka ng negative 1, tsaka 3 sa z. Pwede mo nang kunin dito yon. So, remember, yung coefficient mo sa x, which is 1. So, x lang siya, ibig sabihin. Coefficient mo sa y is 2, which is positive yun. So, magkakaroon ka ng 2y. Coefficient mo sa 3, sa z, which is 3. So, magiging 3z equals 9.
Then plug mo na yung mga nakuha mong given. So walang x, pero merong y na negative 1. Plus yung 3 mo, times yung 3 na z, equals 9. So magkakaroon ka ng x minus 2 plus 9 equals 9. So magkakaroon ka ng x, which is 7 plus 7 equals 9. So lipat lang, may 9 minus 7, then yung x is magiging 2. So kanina sabi natin, nakuha nating value is, ano yun? 2, negative 1, tsaka 3. Mahirap ba yun? Naman yung mahirap. Pero ganun siya ginagawa, guys.